Inis na pumasok si Cassandra pabalik sa loob ng kwarto. Hindi niya hahayaan na makulong lang siya rito, at walang gagawin kung hindi hintayin si Rafael. Hindi na siya natutuwa pa sa nangyayari. Sa paikot-ikot nitong mga sinasabi. Start over pala malaglag sana siya sa yachting sinasakyan nila. Sigaw niya sa kaginulo ang buhok. Lang oras pa ang lumipas ay wala rin naman siyang nagawa, dahil gaya ng sabi ng isang bantay nila ay marami nga ang mga ito. Kahit saan siya magpunta ay may nakabuntot sa kanila, puwera sa kwarto at comfort room. Ganun din sa dalawang bata na para sa kanila ay, cool, ang ganong setup, dahil tila ba naging bodyguard nila ang mga ito at the same time ay naging kabayo pa nila sa laro. Pero siya ay bulyong-bulyo na. Hindi na siya makakatagal pa sa ganito. Even the phone ay kinuha rin ng mga ito para raw iwas siyang makatawag sa mga taong pwede niyang kasabuatan na tumakas. As if naman na mayroon. Wala na nga rito sila Leslie at Jovi. Nakakatuwa rin pala ang magkaroon ng maraming katulong. Natatawang sambit ni Lola Carmen. Hindi ako nahirapang mamalengke mag-isa. Sambit nito habang naglalabas sila ng groceries. Sana naman kasi Lola ay sinama niyo ako. Bagot na po ako rito, at gusto ko nang lumabas. Nakasimangot na sambit ni Cassandra. Kahit naman gusto kitang isama ay hindi ka makakaalis. Ang dami mong bantay, at grounded ka diba? Lola Carmen, hindi po ako grounded. Sadyang siraulo lang po si Rafael kaya niya naisip ang pabantayan ako. Jesus, kayo talagang nga kabataan, puro kortihan. Hindi na lang daanan sa tsak-tsakan nang matapos ang tampuhan. Napangiti ako sa sinabi nito. Tsak-tsakan po, alam niyo po ang ibig sabihin noon? Tanong niya. Habang pinipigilan niyang hindi matawa. Oo naman, tsak-tsakan, kaldegan, kanto. Kantan, gusto mo kantan Lola? Natatarante niyang sambit. Talagang pinutol na niya ang sasabihin nitong solta. Magluluto ako kung gusto niyo po. Dalawa. Jesus, papalusot pa, huwag kang mag-alala. Kantunan ang sasabihin ko. Para namang nakaligtas si Cassandra sa salitang medyo asiwa. Pero pwede rin namang yun. Mabilis nitong dugtong. Lola naman, sabay na potikip si Cassandra sa kanyang tenga habang natatawa si Lola Carmen. Mula sa refrigerator ay naglakad si Lola Carmen patungo sa pwesto niya nasa dirty kitchen habang naghuhugas siya ng mga prutas. Nakabalatay ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Habang si Cassandra naman ay tila hindi alam ang gagawin. Alam mo, para kang bago. Bulong nito sa kanya nang mapalapit ito. Ako nga'y palagi kong inaaway ang Lolo Benjamin mo, para lang madiligan ako. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra habang natatawa. Naman ang mahina ang matanda. Lola, seryoso po ba kayo? Kaya niyo pa po ba? Hindi ba kayo nahihirapan? Parang hindi niya pa makaniwalang tugon. Hay nako kang bata ka. Abat syempre kaya ko pa. It is the best exercise. Dapat alam mo yan. Para bang pagalit pa nitong sambit sabay hampas sa kanyang balikat. Bakit? Lako ba? Kailan ba ang huling dilig mo? Para naman na itong nanunukso sa tono ng boses. Tinamaan ng sobrang hiya si Cassandra. Hindi niya kayang sabihin na halos 4 na taon na siyang walang dilig at nagpapaligaya sa gabi niya. Samantalang itong matandang nasa tabi niya ay halos araw-araw yata. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Kantiyo muli sa kanya nito. Ayaw naman niyang magsinungaling, pero ayaw din naman niyang mapahiya. Tiyak na marami itong itatanong kung sasagutin niya ng totoo ang tungkol sa bagay na iyon. At kapag nagsinungaling naman siya ay baka naman asarin siyang lalo nito. Naiilang po ako sa topic natin Lola, para kasing hindi dapat pag-usapan. Natural lamang ang ganitong usapin. Alam mo ba, na ang lalaki ay hindi yan makakatiis na hindi maglabas ng kanilang katas sa isang linggo? Kadalasan ay araw lang ang pagitan lalo na kung may katabi silang magandang babae. Para na naman itong pagalit kong magsalita. Kaya ang mga babaeng nakasiping ng Lolo Benjamin mo ay kaagad kong binalaan, na huwag nang lalapit sa kanya dahil tiyak na ibabaon ko sila sa lupa. Kaya ikaw, ingatan mo ang asawa mo. Kung gusto niyang maglabas, abay galingan mo gumiling bago hanapin sa iba. Ay poloka, gulat na tura ni Lola Carmen sa huli. Nanlalaki ang mga mata ni Cassandra dahil sa gulat. Hindi na pala niya namalaya na itlog na ang hawak niya at napisat na niya ang dalawa dahil sa inis. Habang nagkukwento ang matanda ay si Rafael at Victoria na ang nasa kanyang isipan.
Kung ano na ang ginagawa ng mga ito. Hindi niya mapigilan ang hindi magalit. Normal pa ba ako? Ano bang nangyari at itong itlog na ang hawak mo? Kunot noong tanong muli sa kanya ng matanda. Sorry po Lola, papalitan ko na lamang po kapag ako na ang namalengke. Teka, bakit ka umiiyak? Mabilis na pinunasan niya ang kanyang kamay at saka hinimas ang kanyang pisngi. Basa ito at ramdam niya ang pag-agos ng luha niya mula sa kanyang mga mata. Bakas na ngayon sa mga mata ng matanda ang pag-aalala. Hindi na niya pinigilan pa ang Cheryl at kaagad na lamang naniyakap ito. Cassandra, ano baga ang nangyari sa iyo? May nasabi ba akong masakit sa damdamin kung kaya't napaiyak ka? Bakas sa boses nito ang bahagyang pagsisisi. Wala po Lola Carmen. Sadyang hindi ko lang talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Rafael left us here, habang siya ay may kasamang ibang babae. I didn't even know where they are, o kung ano man ang ginagawa nila. Hindi naman ako ganito dati eh. Rafael made me like this. It's like there's something in my heart that feels so much pain whenever he's with that woman. This is the first time feel this way, and I hate it. I hate him. Pagsisiwalat niya sa kanyang nararamdaman. Hindi mapigilan ng matanda ang mapangiti habang yakap-yakap pa rin si Cassandra at hinahaplos nito ang buhok. Naalala niya noong panahing bago pa lamang silang magkasintahan ni Benjamin ay ganitong-ganito rin ang nararamdaman niya sa tuwing may ibang babaeng kausap ito o kasama sa meeting. Para na siyang mababaliw dahil sa selos. Ano sa tingin mo Lola? Baliw na ba ako? Sabay hiwalay ni Cassandra sa pagkakayap. Hindi ka pabaliw Cassandra, pero doon ka na rin papunta. I mean is, you're in love Cassandra. At nakakabaliw ang pagmamahal. Love, maybe I like him, pero ang sabihing mahal ko siya ay parang nilunok ko rin ang sinabi ko noon, na hindi ako may in love sa kanya. You're in denial stage. Layang nararamdaman mo, ang tawag dyan ay, selos. Walang gamot dyan, kundi ang pagmamahal at assurance mula sa taong minamahal mo. Kailangan maiparamdam sa iyo ni Rafael na mahal ka niya, na mahalaga ka, na wala kang dapat ikabahala dahil ikaw ang lahat sa kanya. At kapag hindi niya po iyon napapakita, ano po ang dapat kong gawin? Edi, shot puno. Natatawa nitong sigaw sabay alis nito sa kanyang pwesto dahil mula sa malayo ay naglalakad na si Lolo Benjamin papalapit sa kanila. Sandali siyang napatulala, hindi talaga siya makapaniwala sa mga naririnig niya sa matandang ito. Kung minsan ay seryoso at matino kausap, pero minsan ay para bang nilnil din. Baka nga kung hindi lang ito matanden ay kanina niya pa ito nabatukan. Naiiling na lamang siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa at pagkatapos ay muli na siyang umakyat sa kwarto ng kambal. Nanunood ang mga ito ng cartoons, inaya niya itong kumain. Nang matapos kumain ay pinaliguan niya ang mga ito bago pinatulog. Nakatitig lamang siya sa kanyang aabak na mahimbing ang tulog nang marinig niyang magring ang telepono. Ngayon niya lang nalaman na mayroon palang telepono sa kwarto ng kambal. Mabilis niya itong sinagot ngunit hindi siya nagsalita. Hello kids, how are you there? Tulog na ba ang mommy niyo? Nasisigurado niyang boses iyon ni Rafael at bakas dito ang pagod at tila hinihingal pa. Rafael, pwede mo bang iabot sa akin ang cellphone ko na nandyan sa labas? Naiwan ko yata kanina before tayo maligo. Boses naman iyon ni Victoria na para bang masaya ito at tila kinikilig pa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Cassandra dahil sa narinig. Before silang maligo, ang ibig sabihin ba noon ay sabay silang naligo. At hindi siya basta naniniwalang ligo lang ang ginawa ng mga ito. Give me a minute, may kausap ako sa telepono, tungkol sa trabaho. Tugon naman ni Rafael na pasiga dahil siguro ay lumayo ito kay Victoria. Napasulyap si Cassandra sa kanyang mga anak. Kung ganon ay trabaho ang tawag niya kila Russell at Richard. Literal na gusto niyang sumigaw at murahin si Rafael, ngunit pilit niyang pinipigil ang sarili dahil ayaw niyang magising pa ang mga anak niya. Naalala niya ang sinabi ni Lola Carmen, na ang mga lalaki ay hindi makakatiis na hindi maglabas ng kanilang katas. Now, she know. Hindi siya nito inangkin, kahit padalang-dala na siya ng nararamdaman ng mga oras na yun at sa halip ay kay Victoria sumama. Ang akala ko ba ay wala pang malay ang babaeng yun. Kagagaling lang, may oras na kaagad para lamandi at humarot.
Kapag nakita ko ang babaeng ito ay bubudburan ko ng asin para naman matanggal ang langsa. Hello, Richard. Russell, are you there? Tanong muli ni Rafael. Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang pilit niyang ikinakalma ang sarili. Ngunit sa kanyang pagpikit ay mukha lang ni Rafael at Victoria na magkasama ang nakikita niya. Hindi epekto ang pagpikit at pagpapakalma niya sa kanyang sarili. Literal na shot puno. Napakunot ng noo si Rafael nang bigla na lamang namatay ang tawag at hindi na ito matawagan pa. Wala siyang nagawa kung hindi ang itago na lamang ang kanyang cellphone upang hindi na maghinala pa si Victoria. Hinihiling na lamang niya na sana ay hindi malaman ni Cassandra ang tungkol dito. Kaya naman kasi siya kasama ni Victoria ay dahil hiniling nito na makasama siya sa loob ng 3 araw kapalit ng hindi nito pagsusumbong sa daddy nito. That's easy to him. He's okay with that as long as wala itong binabalak na ibang plano. Kaya marami siyang tauhan na iniwan kila Cassandra upang bantayan ito dahil baka umuwi ang mag-ay-ina niya sa Manila nang hindi siya kasama. Rafael, come here inside. Muling tawag sa kanya ni Victoria. Napailing na lamang siya sa kabam-antong hininga bago tuluyang pumasok sa loob ng cavern. Abala naman si Cassandra sa pagmamatsyag sa mga tauhan ni Rafael. Kinakabisado niya ang bawat pwesto nito ngayong gabi. Gusto niyang tumakas kasama ng mga anak niya, pero sigurado siyang kakailanganin niya ng tulong. Gigisingan niya sana sila Lola Carmen at Lolo Benjamin ngunit narinig niya ang missile ang daing ng mga ito kaya kaagad siya napabalik sa kwarto ng kambal. Hindi siya makapaniwala dahil talaga palang active pa rin ang dalawang matanda pagdating sa bagay na ito. Samantalang siya ay halos 4 na taon nang walang dilig. Oh, for her. It's past 11 in the evening, kung hindi siya makakalabas ay iinom na lamang siya. Naghanap siya sa refrigerator ng beer o kahit anong alak na maiinom ngunit wala siyang makita at tanging gatas lamang ang naroon. Ano naman ang gagawin niya sa inumin na yun? Mapupurga lang ang bituka niya, pero ang sakit na nararamdaman niya ay hindi naman mawawala. Bumalik siya sa kwarto upang kunin ang cellphone niya para ipaalam kila Jovi ang sitwasyon niya. Hindi naman niya inaasahan na mayroong unknown number na tatawag sa kanya sa cellphone. Napakunot pa siya ng noo dahil hindi naman niya ibinigay ang number sa kahit na sino. She had no choice but to answer the call. Hey, it's me, Randall. Bungad nito nang sagutin niya ang tawag. Kaagad siyang napakunot ng noo dahil wala siyang natatandaan na ibinigay niya ang cellphone number sa lalaki. Paano mo nakuha ang number ko? Tanong niya habang nakapamiwang. I asked your number to your friends. They gave it to me, dahil nag-aalala rin daw sila sa inyo ng mga bata. Rafael told to them na huwag ka raw contact in kung ayaw nilang matanggal sa trabaho. That's why I am here to ask you if you are okay with the kids. We are worried about you guys. Napakuyong ng kamao si Cassandra. Pati ba naman ang mga kaibigan niya ay talagang binyantaan pa ng ganon. Hindi na niya alam kung ano pa ang pumapasok sa isip ni Rafael. Kaya mo ba akong itakas dito? Kaya mo ba kaming itakas ng mga anak ko? Wala sa sariling tanong ko kay Randall. What? Itakas? What do you mean? Are you in danger? Where the hell are you? Bakas na sa boses nito ang pag-aalala. Nandito kami ngayong sa bahay nila Lola Carmen. Umalis si Rafael at nag-iwan ng sandamakmak na tauhan para bantayan kami, para hindi kami hayaang makaalis dito. I text ko sa iyo ang daan patungo rito. I know that place, Cassandra. That sick of bastard. Inis na tukoy ni Randall kay Rafael. Kaya kitang puntahan ngayon, but I think it's not a good idea para itakas kayo ngayong gabi ng mga bata. Napaisip naman si Cassandra. Tama si Randall. Hindi niya pwedeng basta na lamang gisingin ang mga anak niya at sabihing aalis sila. Lalo pat sa tingin niya ay hinihintay nito ang pagdating ni Rafael. Just let me out of here just for tonight. Alright, wait me there. Ibinaba na niya ang tawag at nagpunta sa veranda ng kanyang kwarto. Hindi niya alam kung paano makakapasok si Randall sa dami ng tauhan ni Rafael na nakapalibot sa buong bahay. Kinabahan tuloy siya bigla. Paano pag nahuli si Randall? Baka may hindi magandang mangyari. Tinawagan niyang muli ang number ni Randall, ngunit hindi na nito sinasagot ang paang tawag. Lang minuto o ang lumipas ay may nakita siyang kotse na papasok ng gate.
Napakunot siya ng noo, sa akal ang si Rafael ito dahil kaagad din itong pinapasok ng mga bantay. Ngunit gulat siya at napaawang ang labi niya nang makitang si Randall ito. Napangiti naman si Randall nang pagpara niya sa harap ng gate nila Lola Carmen ay kaagad siyang nakilala ni Von, ang namumuno sa mga tauhan ni Rafael. Ang mga magulang nito ay tauhan ng kanyang ama noon. Kaedad lamang nila ito, at mas piniling pagsilbihan pa rin ang pamilya nila kahit patay na ang mga magulang nito. What the, Randall, kung ano man ang binabalak mo huwag mo nang ituloy. Ako ang malilintikan nito kay Rafael. Kumakamot ito sa batok nang sabihin nito ang katagang iyon. I just want to take her out of her just for tonight. Hindi naman malalaman ni Kuya, unless sasabihin mo. Natatawa kong tugon. Kabilin-bilinan niya na huwag hayaang umalis ang asawa niya. Kung papayagan kita sa gusto mo ay para mo na rin akong pinugutan ng ulo. Natatawang sambit nito. Tinapik ko ito sa braso. Ngayong gabi lang naman, and I'll promise na hindi ito malalaman ni Kuya at iuwi ko siya ng buong buo. Maayos at malinis ang trumabaho, alam mo yan Von. May kahulugan niyang sambit. Walang yang to, bahala nga kayong magkapatid. Basta kapag nalaman ito ni Rafael, sasabihin kong lihim mo siyang itinakas dito. Tumango si Randall. Ikaw ang bahala. Sinenyasan ni Von ang mga tauhan nito na hayaan siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob. Salamat, dagdag panalaya. Nang magangat ng tingin si Randall mula sa kwartong bukas ang ilaw ay kaagad niyang nakita si Cassandra sa veranda. Mabilis ngunit maingat na bumaba si Cassandra at kaagad na sinalubong si Randall. Gusto niyang maliwanagan sa mga nangyayari. Anong ibig sabihin nito? Paano kanila hinayaang makapasok? Sunod-sunod na tanong ni Cassandra. Tumingin naman si Randall kay Von na ngayon ay abalang umiinom ng alak habang may hawak na sigarilyo sa daliri. It's just that, I know him. Kaibigan ko si Von. Wow, that's great. Oh, no, baka mamaya ay isumbong kanya kay Rafael at madamay ka pa. Kinakabahang tanong ni Cassandra. Don't worry, Von will never do that. Hindi siya traidor. Are you sure? Sinulyapan ni Cassandra ang sinasabi nitong si Von at tinanguan siya nito, pero hindi pa rin palagay ang loot niya. Yes, let's go. Iginaya siya ni Randall papasok ng kotse. Nag-iwan na lang siya ng sukat sa harap ng pintuan nila Lola Carmen para ipaalam kung sino ang kasama niya at para na rin matingnan ang mga bata habang wala siya. Ngayong kaya naman pala silang itakas ni Randall, ay sisiguraduhin niyang bukas na bukas ay aalis na sila rito ng mga bata. Sa ngayon, gusto niya munang libangin ang sarili niya dahil mababaliw. Lang siya ngayong gabi kakaisip kay Rafael at Victoria. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Randall habang papalayo na sila sa bahay na pinanggalingan. To the bar, I guess. Kahit saan Randall. Ang mahalaga may alak. Gusto kong magpakalasing dahil sa gagong yun. Napakunot ng noo si Randall sa kanapangisi. Tamang-tama, mayroon akong alam na club na siguradong magugustuhan mo. At pinaharurot na nito ang kotseng sinasakyan. Nakarating sila sa malapit na resort at pumasok sa isang private club na tanging mga VIP or foreigner lamang ang ina-allowed na pumasok. Nalaman iyon ni Cassandra dahil narinig niya ang isang bouncer na tinanong si Randall kung may lahi ba raw siya. Kaagad namang sinabi ni Randall na kasama siya nito at narito lamang para magsaya at magpakalasing. Napangiti pa siya ng masyado itong totoo sa mga sinasabi. Hindi man lang marunong gumawa ng kwento o magsinungaling. Hindi tulad ni Rafael, ay puro kasinungalingan. Pagpasok nila sa loob ay malakas na musika ang sumalubong sa kanila at iba't ibang ilaw na siyang pumapaikot sa paligid habang ang lahat ng tao ay sumasayaw at nagsasaya. Hawak-hawak ni Randall ang kamay niya at hindi naman siya nakaramdam ng pagkailang. Dumiretso sila sa counter, at kaagad na humingi ng alak. Ipinalibot niya ang paningin sa paligid. Sigurado siyang magiging masaya siya ngayong gabi. They started drinking, at nakipagpustahan pa siya kay Randall sa pag-inom ng vodka with fire sa ibabaw. 3 baso iyon at sunod-sunod niyang ininom. Nakarinig siya ng sigawan at palakpakan. Unti-unti na siyang nawawala sa sarili at nawawal na rin ang isip niya tungkol kay Rafael. Marami nang sumali sa kanila at haloa hindi na niya mapigilan pa ang sarili na hindi matawa sa ginagawa ng mga ito para lang matalo siya. Hindi naman siya iniwan ni Randall at nasa tabi niya lamang ito,
May paminsang napapayakap siya rito pero wala namang mali siya iyon para sa kanya. Nakaramdam siya na para bang tinatawag siya ng kalikasan. Nagsabi siya kay Randall at kaagad siya nitong inalalayan patungo sa comfort room at naiwan lamang din ito sa labas. Hindi naman mapigilan ni Randall ang mapangiti, ngayon niya lang dinos ulit ng ganito ang pagpunta niya sa club. This is the first time na talagang naaliw at masaya siya. Nang mapaangat siya ng tingin ay kaagad niyang naramdaman na may nakatitig sa kanya, at nang makita si Theodore na nakangiti at tinanguan siya, ay kaagad siyang napakuyom ng kamao. Naglakad ito papalapit sa kanya at napatingin siya sa kanyang likuran dahil baka biglang lumabas si Cassandra. Nang makalapit ito ng tuluyan ay inalok siya nito ng isang basong alak. You know he doesn't want to mess with what he owns. Lalik mo na siya. Rafael knows that Cassandra is with you. Sambit nito. Napakuyom siya ng kamao. The hell who told to him? Tanong niya. Tumingin si Theodore sa lugar na pinanggalingan at tiningnan doon si Harris na abala sa pakikipaghalikan sa isang babae. Alam mong hindi ka rin gusto ni Harris. Alam kasi niyang mababaliw ang kapatid mo kapag hindi niya kaagad nalaman ang ginawa mo. Tinapik siya nito sa balikat at tumingin sa relo na nasa palapulsuhan. Hurry up, baka saktong pagdating niyo sa bahay ay naroon na siya. Tukoy nito kay Rafael saka siya iniwan. What if he didn't want to? Napangisi siya. Cassandra will handle him later. Wala naman siyang kinalaman dito. Mas maganda nga na magkasira ang mga ito para may tsansa siyang mas mapalapit sa kanya si Cassandra. Nang makalabas na si Cassandra ay kaagad niya itong inalalayan pabalik sa counter. Uuwi na ba tayo? Tanong nito sa kanya. No, we're not. It's more fun here, right? You're right. Sigaw ni Cassandra at dumiretso ito sa dance floor saka sumayaw at sumabay sa indek ng musika. Walang ya, tigas ng ulo ng batang to. Mura ni Theodore at ang tinutukoy niya ay si Randall. Bahala kang humarap kay kamatayan mamaya. Hindi ka maniniwala sa nakikita ko. Boses iyon ni Harris at rinig na rinig niya ang malakas na sigawan at musika. Tamang-tama ang pagtawag nito dahil kasalukuyang nagbabalak si Victoria na akitin siya. For heaven's sake, talagang desperada na ang babaeng ito at tila wala nang natitsurang respeto sa katawan. What is it, Harris? By the way, can you guys go at Lola Carmen's house? Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan eh. Totoo iyon. Simula nang mamatay ang tawag kanina ay hindi na siya matahimik pa. Iniisip niyang baka may masama nang nangyari sa mag-ina niya. Hindi rin kasi sinasagot ni Von ang tawag, at tanging nagre-reply lamang through text messages. Gago, ganun ba talaga kapag kinasal na? Nararamdaman mo nang may mali kapag may ginagawang mali ang asawa? Bulgar na tanong nito. Napatingin siya sa cellphone at doon niya lamang napansin na may pagkalasing na ang tono ng boses nito. You know what? Pang-uwi ka na, Harris. You're drunk, kung ano-ano na ang sinasabi mo. You should too, before your brother take away your wife from you. What the hell are you talking about? My brother, who? Randall, tuluyang napakunot ng noo si Rafael. Paanong nadamay ang kapatid niyang bastardo? Ano bang sinasabi nito? Liwanagin mo nga ang sinasabi mo. Nagtitimpi niyang sambit. Halos mabasag na niya ang baso sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Randall is with your wife. Narito sila sa bar, mukhang lasing na nga ang asawa mo eh. What the heck is she doing there? I don't know. Dumating kami ni Theodore rito ay nandito na sila. Kaagad niyang ibinaba ang tawag at muling tinawagan si Von ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Mukhang alam na niya kung ano ang nangyari. That bastard. Kaagad siyang pumasok sa loob ng cabin para kunin ang jacket niya at basta na lamang dinaanan ang hubad na katawan ni Victoria. Rafael, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Natatarantang tanong ni Victoria habang nagtatakip ng towel sa katawan. Uuwi na ako. Tugon niya ng hindman lang ito tinitingnan. Ikaw na ang bahala kay Victoria. Bili niya sa isang tauhan na kasama nila. Teka, iiwan mo ko rito. Ang akala ko ba ay may usapan tayo? Ang sabi mo ay sa akin ka ng 3 araw. Galit nitong sigaw. Kaagad na humarap si Rafael rito. I can't take it anymore. Hindi ko na kaya ang kabaliwan mo. Go cry and call your daddy to fetch you. Magsumbong ka, but if ever bad happens to my wife, I will surely kill you.
I will kill your father. Mark my words. Saka diretsyong bumaba si Rafael sa speedboat. Namutla si Victoria dahil sa sinabi ni Rafael. Kitang-kita niya ang pagbabago ng aura nito, galit na galit at tila ibang tao. I hate you. Nagawa pa ring isiga ni Victoria at dali-daling pumasok sa loob ng cabin. Hindi na yun pinansin pa ni Rafael. Malapit lang naman sila sa resort kaya hindi siya matatagalan makauwi. Nang makadaong ang speedboat na sinasakyan niya ay kaagad niyang tinawagan ang iba pa niyang tauhan. Kaagad naman itong sumalubong sa kanya. Hinahanap niya si Von, ngunit wala ito roon. He called Harris pero hindi na ito sumasagot pa, kahit si Theodore ay cannot be reached ang cellphone. He called Cassandra's phone pero nagriring lang iyon. Nag-iigting na kanyang panga dahil sa galit. Mabilis niyang hinagis ang cellphone at inutusan ang mga tauhan na hanapin si Cassandra. Ang isang kotse naman ay ipinasunod niya sa kanya. Kung mayroon mang bar na pwedeng puntahan ng mga kaibigan niya ay paniguradong doon ito sa SSN. Satisfaction Sweet Night, hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad na nagtungo roon. Parang hangin kung daanan niya ang mga tao sa entrance. Kahit ang mga bouncer ay nabigla sa pagdating niya ngunit nang makilala siya ay kaagad naman itong nagsiyukuan. Hinanap kaagad ng kanyang mga mata ang imahe ng kanyang asawa. Halos manlisik ang mga ito mahanap lang si Cassandra. Napakuyom siya ng kamaunang nakitang nasa dance floor ito habang katabi si Randall na pasimpleng humahawak sa bewang nito. Mabilis na. Nagdilim ang paningin ni Rafael. Kaagad niyang sinugod si Randall at sinuntok ito ng ubod ng lakas dahilan ng biglaang pagbulagta nito sa sahig. Nagulat ang mga tao sa paligid at kaagad itong lumayo sa gitna ng dance floor. Kahit ang musika ay tila hamina rin. Wala na siyang marinig. Kaagad niyang pinakubabawan si Randall at pinagsusuntok ito. Papatayin kitang walang hiya ka, sunod-sunod niyang sambit. Sinasalag ni Randall ang kanyang braso sa bawat suntok ni Rafael ngunit hindi may iwasang hindi tamaan ang mukha niya. Alam naman niyang hindi niya kayang lumaban dahil lasing na rin siya. But what the hell does he cares? At least nakuha na niyang muli ang atensyon ng kapatid niya. At para ipakita kay Cassandra kung anong klase itong halimaw. Rafael, mahinang sambit ni Cassandra at hindi makapaniwala sa nakikita. Halos duguan na ang mukha ni Randall, at kinikilabutan na siya dahil sa itsura nito. Hindi siya makakilos. Kitang-kita niya kung paano nilalamon ng galit si Rafael. Natatakot siya. Hindi niya alam ang gagawin. Rafael, what the hell dude? Tama na. Doon lamang nahimasmasan si Cassandra nang marinig ang boses ni Theodore at nakita niyang pinipigilan na nito si Rafael. I will kill him. Kaagad na naglabas ng baril si Rafael at itinutok sa ulo ni Randall. Nagsitakbuhan palabas ang mga tao ngunit ang mga bouncer ay nanakil lamang na naroon sa loob ng bar. Tama na, lakas loob niyang sigaw. Doon napatingin sa kanya si Rafael. Bakas sa mga mata nito ang galit at sakit. Tama na, tumigil ka na, naiiyak niyang sambit dahil sa takot. This is all your fault. You broke my rules. Sumama ka sa bastrado kong kapatid. For what ha? Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa mga mata niya. Kapatid mo si Randall. Hindi niya makapaniwalang tanong. A half-brother, and I don't care about him. Ikinasa ni Rafael ang baril at muling itinutok ito kay Randall. No, don't do that. Tumigil ka na. Sigaw niya at kaagad na lumapit kay Rafael at kinuha ang baril. Hindi naman ito lumaban at tila na wala na rin talaga ang pagkalasing niya. Tara na, umuwi na tayo. Masakit na ang ulo ko. Mahina niyang sambit at inabot kay Theodore ang baril. Huwag ka nang lalapit sa asawa ko, kundi, hindi na ako magdadalawang isip na patayin kang gagaw ka. Sabay sipa ni Rafael sa binti nito. I said stop it. He's your freaking brother. Sigaw niya rito. Para namang naging maamong tupa si Rafael. Nagsimula nang maglakad si Cassandra palabas ng bar habang nakayuko dahil sa kahihiyan na nangyari. Naghagis ng pera si Rafael sa counter at nagbigay din sa bouncer sa kanito sinabing linisin na lamang ang kalat. Sumunod ito sa kanya hanggang sa loob ng kotse. Napailing na lamang si Theodore sa nasaksihan na pangyayari. Mukhang ang sungay ni Rafael ay unti-unti nang napuputol. Hindi niya akalaing ganoon lamang itong mapapakalma at mapapaamo ni Cassandra. What is it? Is it love? Love. Mga baliw.
Bumantong hininga si Rafael at pilit na pinapakalma ang sarili. Bakit kasama mo si Randall? Tanong niya habang sinisikap niyang hindi na magalit pa. Bakit hindi mo sinabing kapatid mo siya? Balik na tanong ni Cassandra habang nakatingin sa alabas ng binata. Kaya ganun na lang papasukin si Randall ng mga tauhan ni Rafael dahil kilala na nila ito. She can't believe it. Answer me first. Ako ang unang nagtanong. Then, answer me first. Bakit mo kasama si Victoria? Napaawang ang labi ni Rafael. Paano mo nalaman? Sagutin mo Rafael. Huwag mong sagutin ang tanong ang isa pang tanong.